Mga iga, umakyat na sa 34 ang bilang ng patay sa pagkahulog sa bangin ng isang pampaserong bus sa Caranglan, Nueva Ecija. At mahigit 40 naman ang sugatan na sobra-sobra kumpara sa aktwal na kapasidad ng bus. At kaugnay ng malagim na aksidente ito, makausap natin ngayon live si LTFRB Chairman Martin Degla. Chairman Delga, good morning po. Good morning. Yeah, kasama rin natin si Connie. Yung mga posibleng paglapag, although hindi na ho ito bagong balita, ano? Ilang taon na rin ganyan, overloading, tapos yung low maintenance sa mga minibus pala ito. So ano mga posibleng kaharapin po ng bus company rito? Unang-una, nung nalaman namin na nangyari itong accident, malagim na aksidente na ito, nag-issue kaagad kami ng preventive suspension order. 30 days yun, ha? At least 30 days. Habang dinidinig yung kaso. Yung kaso ididinig sa unang pagkakataon sa May 2. Opo. In the meantime, the entire franchise is suspended. Kaya nga lang, 2 lang ang units nito. Siyempre, yun, yung isang unit nahulog sa bangin, yung isang unit kailangan na lang susundin. We need to put that aside, no? So far as the remaining unit is concerned. So, ganun ang nangyari nung hapon nung nalaman namin yung balita. Pagkatapos noon, we directed the 2 regional directors of Region 3 at saka 2. Kasi yung bus pala nanggaling sa Ilagan, Isabela. So we have to direct which is under the Region 2, which is based in Tuguegarao, no? At saka yung Caranglan, Nueva Ecija, kung saan nangyari ang aksidente, sakop ng Region 3. Okay. So nagpadala tayo ng mga tao doon para alamin kung bakit nangyari at saka to monitor the rescue and retrieval operation. Alamin na rin kung sino-sino yung mga biktima. May record na ho ito, sir, itong Leo Mark? May record ho, and also we check on the franchise, no? Immediately. Yun nga, nakita namin 2 unit, valid naman yung franchise, no? Kaya nga lang, 2 units lang, no? So what happened was, kaya nga nagpadala rin kami. And then we also have sent board member Lisada doon sa, ang tawag dito? Caranglan. No, not Caranglan, but in La Union, San Fernando, La Union, no? Kung saan nakabase yung, yung sasakyan para lang ma-facilitate yung pagbibigay ng mga financial assistance doon sa mga biktima. So naggawa kami ng help desk doon, para kung saan yung mga biktima na taga roon ay pupunta. At saka ngayong Sabado ho, magtatalaga rin kami ng help desk dun sa Bayumbong na Vizcaya para kung saan yung mga biktima na taga roon, maibigay na rin yung mga financial assistance. Pero sir, ano pa nasilip manggagaling din sa manggagaling sa insurance company. Ano po nasilip nyo pa doon sa record nito? Nakita natin na it appears na it's overloaded. Kasi the report of our regional director sa Region 2, as of 3 p.m. yesterday, 33 na ho ang namatay. At saka 42 yung injured. So lahat-lahat ho, mukhang 75. 77 no? daw, sir. 34 na po ang Okay. Sir, Now, ang capacity niya is 50. Ang capacity ho, dun sa bus, 56. Hindi yung siguro minibus yan. Kasi pag minibus yan, yung regular bus ho, it can range from 45 to 50 or a little bit more kung regular bus. Kung minibus ho yan, it should be lower than 45. Yung taon ng bus nakita niyo, nasilip niyo rin? Hindi pa ho namin nasilip yan, pero sisilipin namin kung anong taon ang bus pero na yan. prior to this accident po, meron bang kinasangkutan na rin na aksidente po itong Leo Mark? Wala pa ho kami nakitang at least prior to this. No? Ano ba report? Gulong ho ba o preno? Kasi nagtatalo yung... may ibang parang isa lang yung skid mark niya dun sa kalye. Yun nga rin pero ang initial report na nakuha namin doon sa provincial director ng Nueva Ecija, pumutok na yung front wheel. Pero hindi ko alam kung totoo nga yan kasi nga may skid marks, no? So it's possible na pumutok tapos it lost control and went over the bangin. Nakakatawag pansin din na kasi pumunta nga si board member Lisada doon, nakita niya na matirik yung lugar,
Okay. At saka with sharp curves, no, yung highway na yon. And yet, walang mga road signs, walang road directional signs or warning signs. Walang may mga barriers but probably can just prevent light vehicles from falling over the cliff, no. Di, tsaka yung barrier So, na natanggal natanggal na yata yun dahil sa dati yun nga yung aksidente, mga no? hindi kayang kagaya ng laki ng bus, no? 5 years ago daw So, eh. kailangan siguro natin ng mga concrete barriers na malalaki din na para kung may mangyaring aksidente, hindi talaga ganun ka lala ang Yung mga signages daw din, natanggal din yon over the span of years na hindi na napapalitan pag may mga na-aksidente. Because ang balita ko doon, may mga 5 ng kaso rin pala. No, paman, na, 5 aksidente ho raw na over the past years. In fact, the last time we learned that there was another accident there involving another bus was last year, nung last year. July 12. Meron din. 5 ang patay at saka 30 ang injured. So I think we need to work with the other government agencies as regards improving the safety standards dun sa lugar na yan. Meron hong proposal na sana mapunta na lang sa LTFRB, no? Yung kapangyarihan na meron ng LTO para nang sa ganon, kumbaga na monitor ninyo from the time na, kunyari lumalabas po yung lahat ng kailangan na dokumento na ma-manage nyo. Ano hong tingin nyo dyan? Actually, napag-uusapan ho yan, ano? Kasi pagdating kasi sa sasakyan, lahat ng uri ng sasakyan, whether private or public utility vehicles, sa LTO ho yan principally. Pero kung yung isang sasakyan ay magiging pampublikong sasakyan, it will still undergo inspection sa LTFRB. Pati na rin ho yung driver kasi kailangan may authorized driver sa bawat pampublikong sasakyan na i-rehistro or kukuha ng prangkisa sa LTFRB ho. Pero parang nawawalan daw kasi ng ngipin ng LTFRB, no? Kumbaga parang ang suggestion lahat ng private sa LTO na lang, sa inyo lahat ng public na. Kumbaga parang pati yung pagmamanage everything para lahat pati nung roadworthiness sa inyo na rin daw. There was that suggestion actually, pero it's being considered kasi nasa ilalim pa rin kami ng isang Department of Transportation. So, pwede namang may level of coordination as regards the different functions that LTO and LTFRB. But you're open to taking on the responsibility? We're open to those possibilities also. Okay, maraming salamat po, LTFRB Chairman Martin Delcra. At sa panayam po ng GMA News sa may-ari ng Leomaric Trans na si Leonardo Patulot, humingi siya ng dispensa sa mga namatayan at nasugatan sa malagim na trahedya at nangako ang Leomaric na sasagutin ang pagpagamot sa mga sugatan at bibigyan din ng 200,000 pisong halaga ng insurance sa mga namatayan.